Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kate na isa sa kumakatawan sa pangkat 5 na makakasama nyo sa pagtalakay ng aralin ukol sa diskursong pasalaysay. Ngunit, bago tayo tumungo sa ating aralin, alamin muna natin ang ating layunin. Una, makilala ang iba't ibang uri ng diskursong pagsasalaysay. Pangalawa, ipaliwanag ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa at ang mga pagkukunan nito. Pangatlo, alamin ang uri, paraan at kahalagahan ng diskurso. Pang-apat, matutunan ng uri ng pasalaysay. At ang huli, sagutin ang mga katanungan matapos mapanood ang ating aralin. Magandang araw. Ako nga pala si Claire Villanueva, ang magbabahagi sa inyo ng ating leksyon sa bidyong ito. Ang diskursal ay isang kap na nagbibigay kakayahan sa nagsasalita na palawakin ang kanyang mensahe upang mabigyan ng wastong interpretasyon ang salita. Mas mauunawaan ang salita at maipapahayag ang mas malalim na kahulugan nito. Ang pagsasalaysay naman ay isang diskursong naglalatag ng mga karanasang magkaugnay. Pagkukwento ito ng kawili-wiling pangyayari, pasulat man o pasalita. Itunuturing itong pinakamasining, pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapahayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat at epiko at ang mga kwentong bayan ng mga ninunong Pilipino maging sa ibang bansa man. Ang pagpili ng paksa ang unang mahalagang hakbang sa pagsulat ng pagsasalaysay. Kailangan ito ay maganda at kawili-wili. Bukod dito, mahalaga rin ang napapanahon ito at may dalang lugod at kabutihan sa mga mambabasa. Kung kaya, meron dapat tayong isaalang-alang sa pagpili ng paksa. Una, ang kawili-wilihan ng paksa. Dapat, ito ay likas na napapanahon, may mayamang damdaming pantao, may kapanapanabik na kasukdulan, naiibang tunggalian at may malinaw at maayos na paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan. Ikalawa, sapat na kagamitan. Mga datos na pagkukunan ng mga pangyayari. Ikatlo, kakayahang pansarili. Ang pagpili ng paksa ay naaayon din sa kahusayan, hilig at layunin ng manunulat. Ikaapat, tiyak na panahon o puok. Ang kagandahan ng isang pagsasalaysay ay nakasalalay sa malinaw at masining na paglalarawan ng panahon at puok na pinangyarihan nito. Kaya mahalagang iwasan ang labis na paghaba sa panahong sakop ng salaysay at pagbanggit ng napakaraming puok na pinangyarihan ng salaysay. Ikalima, kilalanin ng mambabasa. Sumusulat ang tao hindi lamang para sa kanyang sarili, kasiyahan at kapakinabangan, kundi para sa kanyang mambabasa. Dumako naman tayo sa mapagkukunan ng paksa. Kinapapalooban ito ng una, sariling karanasan. Ito ang pinakamadali at pinakadetalyadong paraan ng pagsasalaysay ng isang tao sapagkat ito ay hango sa pangyayaring naranasan ng mismong nagsasalaysay. Ikalawa, naririnig o napapakinggan sa iba. Maaaring ang usapan ng mga ito ay tungkol sa isang pinagtatalunang issue, mga balita sa radyo at telebisyon at iba pa. Subalit, tandaang hindi lahat ng naririnig sa iba ay totoo at dapat paniwalaan. Mahalagang tiyakin muna ang katotohanan bago isulat. Ikatlo, napanood. Mga palabas sa sine, telebisyon, dula, panteatro at iba pa. Ikaapat, likhang isip. Mula sa imahinasyon, katotohanan man o ilusyong makalilikha ng isang salaysay. Ikalima, panaginip o pangarap. Ang mga panaginip o hangarin ng tao ay maaari ding maging batayan ng pagbuo ng salaysay. Ika-anim, nabasa. Mula sa anumang tekstong nabasa, kailangan ganap na naunawaan ang mga pangyayari. Nagagamit ng kahusayang gramatikal, diskursal at strategic sa pagsulat at pagsasalaysay ng orihinal na anekdota. Mga uri ng pagsasalaysay. Maikling kwento, tulang pasalaysay, dulang padulaan, nobela, anekdota, alamat,
talambuhay, kasaysayan, tala ng paglalakbay o travelogue. Samantala, talakayin naman natin ang dalawang anyo ng diskurso. Una, ang pasulat. Mas nakatuon ang atensyon ng nagsusulat sa kanyang kakayahang pangwika upang matiyak na malinaw niyang maipapahayag sa kanyang isinulat ang kanyang mensahe dahil maaari maging iba ang pagkaunawa ng tatanggap nito. Ngunit sa pagsulat, mayroong ding mga salik na dapat isaalang-alang tulad ng anyo ng sulatin o format, uri ng papel at iba pa. Mahalagang wasto ang gramatika dahil ito ay nakasulat, maaari ikapahiya o di kaya ay maging ugat ng gulo. Pangalawa naman ang pananalita. Mahalaga ang kakayahang pangwika sa pakikipag-usap, ngunit minsan ay naapektuhan ng kahulugan kung hindi bibigyang pansin ang kalagayan sosyal habang nagaganap ang diskurso, kung kaya't mahalaga rin ang kakayahang komunikatibo. Dapat naiangkop ang sasabihin sa panahon, sa lugar at maging sa taong kausap upang makamit ang layunin. Narito naman ang 4 ng mga layunin ng diskurso. Una, makalikha ng imahe sa isipan ng kanyang mambabasa upang maging sila ay maranasan din ang nararanasan ng manunulat. Pangalawa, ang pagbibigay ng malinaw ng imahe ng isang tao, bagay, pook, damdamin o teorya upang makalikha ng isang impresyon o kakintalan. Pangatlo, ang makahikayat ng tao sa isang isyu o panig at ang pang-apat ay makapagbigay ng isang sapat na matibay na pagpapaliwanag ng isang isyu o panig upang makahingkayat o makainganyo ng mambabasa o tagapakinig. Bakit nga ba mahalaga ang diskurso at pagdidiskurso? Ang diskurso ay funksyonal sapagkat sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig at ng manunulat at mambabasa. Sa pamamagitan ng diskurso, naipaparating ang mensahe ng isang tao sa kanyang kapwa upang siya ay lubusang maunawaan. Narito naman ang dalawang elemento ng diskurso, ang nilalaman. Makikita dito na may pagpatid o mahalagang mensahe, may mahalagang impormasyon, may kaalamang mapapakinabangan at nakakalibang. Pangalawa, ang pananalita. Ito ay madaling maunawaan. Meron itong 3 bagay na makatutulong upang madaling mong maunawaan ang isang pahayag at maraming gumagamit ng mga salitang may tiyak na kahulugan. I got my head out the sunroof, I'm blasting